Magandang umaga po sa inyong lahat. Pag-aralan po natin ang Salmong Tugunan. Ulitin po natin. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Salamat po. Magandang umaga po. Bago magsimula ang ating misa, ipinaaalala lamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eucharistia. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Inihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Wedding bands. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. Roman Lorenzo A. Balayan at Katrina P. Ornales. MC Aldrin A. Alipor at Sarah Jane S. Molina. Larry D. Buhawe Jr. at Eliza R. D. Guzman. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ng lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Magsilud po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin
ang Season of Creation 2025 prayer. Creator of all, we praise you for the gift of life and for the faith that unites us in care for our common home. We confess how strange we have become from one another, from your creation, and from our truest selves. We acknowledge that our greed and destructive impulses have fractured our relationships with you, with others, and with the earth. Fertile fields have become barren, forests lie desolate, oceans and rivers are polluted. Thriving communities have become places of suffering, and the earth cries out. Beloved Christ, who spoke shalom to frightened hearts, steer us to compassionate action. Inspire us to work for the end of conflict and for the full restoration of broken relationships with you, with the ecumenical community, with the human family, and with all creation. Prince of Peace, through your wounds, teach us to stand in solidarity with the woundedness of others, of creation, and of the world. Through your resurrection, make us people of hope, with the vision of swords turned into plowshares and tears transformed into joy. May we come together as one family to labor for your peace, a shalom where all your people may dwell in safety and rest in quiet places. Amen. Magsitayo po ang lahat at atin ang pasisimulan ang banal na misa. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang tao may tubusin, upang siya'y makapiling, mapagirog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpalatang dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Mga minamahal at ginigiliw kong mga kapatid, sa pasimula po ng ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoon Diyos ay ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, poder ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Madalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa amin ang walang humpay, ang kagandahang loob mong sa amin inilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pinagkaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahahabagan kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa masarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo'y umiinom ng alak,
at mamahaling pabango ang pinapahid ninyo sa katawan. Ngunit, itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipapatapon, matitigil na ang inyong pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahay laging Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari na mga hari at Panginoon na mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan,
ang nananahan sa liwanag na di matititigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa Kanya ang karangalan at walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kaniyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kaniyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kaniyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kaniya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga naririnig ay hindi makapaririyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon nila. Ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kapayapaan at kabutihan po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ibig sabihin po, malapit na tayong matapos sa liturgical year ng siklo K o K. At ang mga pagbasa po actually is continuation ng tema ng nakaraang linggo. At tugmang-tugma sa panahon na kung saan tayo sa Pilipinas
ay marami nagpapasasa habang ang iba ay nagdurusa. Ang ating ebanghelyo ay tugmang-tugma. Hindi po ito pinili ng simbahan, no? Ito po ay nasa siklo ng A, B, C, ng taon A, taon B, taon C, nagkataon po na ngayon ay taon K, at ito po ang ating pagbasa. So, ibig sabihin ay nangungusap ang Panginoon sa atin, hindi lamang sa kanila, kundi sa atin man. Kung last week, ang aking homilia ay tungkol sa 3 P, ngayon naman po ay 3 K. No? 3 K. Subalit bago yan, ay tignan po natin ang unang pagbasa. No? Sapagkat sa unang pagbasa ay andoon yung problema ng tao, yung complacency. No? Ibig sabihin, yung bang kulang ang kulang ang effort, no? Kulang ang effort para makarating sa kaniyang tunay na dapat marating. Ano po 'yon? Ang tahanan ng Diyos, ang tahanan ng Panginoon. So, masyadong komportable sa buhay at nalilimutan na ang kanyang buhay ay hindi para dito sa lupa, kung hindi para sa langit, sa Diyos. No? At ito po, ang danger na ito ay danger para sa ating lahat. No? Ano man ang katatayuan natin sa buhay, ay may danger po tayo na maging complacent. And the worst ng complacency ay yung hindi lamang kulang yung ating effort, kung hindi totally maging manhid tayo o wala na tayong ginagawa dahil masyado na tayong komportable sa buhay na ito. No? Kaya nga po, pinapaalala sa atin ng unang pagbasa na tayong lahat ay para sa Diyos at hindi para dito. Lahat ng mga bagay na nakikita natin sa buhay na ito ay dapat gamitin sa tama. No? Ay dapat ito ay ginagamit natin para marating natin at maisabuhay natin ang ating misyon. Alam niyo po, parating nga nating naririnig na sinasabi nila yung definition ng tao. Ano po ang definition ng science ng tao? Homo sapiens, no? Homo sapiens. Anong ibig sabihin ng Homo sapiens? Thinking person. Thinking person. Pero alam po ninyo, hindi totoo ito. Ibig sabihin kasi, pag dinefine nila ng Homo sapiens ng tao, ito yung kaiba sa mga ibang nilalang. No? Ibig sabihin, ang tao lamang ang may kakayahan, no? Mataas na kakayahan ng pag-iisip. Pero hindi po ito, kahit ang pagiging Homo sapiens natin ay tool lamang. Hindi ito ang pinaka-importante sa ating pagkatao. Ano po ang importante? Tayo ay Homo adorans. Homo adorans. Ano po yung Homo adorans? Worshipping persons. Worshipping people. Sapagkat ang tayo ay nilikha ng Diyos at tayo ay para sa Diyos at babalik sa Diyos. Tayo ay pamilya ng Diyos. Hindi lang po ang pag-iisip. In fact, ang ating pag-iisip, ang ating mga talino ay dapat tumutulong para marating natin o para tayo ay makapagbigay papuri sa Diyos. Sapagkat ito ang tunay na gawain ng tao, ang magbigay papuri sa Diyos. Sapagkat ang pagbibigay papuri sa Diyos ay hindi lamang para sa Diyos, kundi para sa atin. Sapagkat ang nagbibigay papuri sa Diyos ay pinapupurihan niya rin niya ang kanyang sarili. No? In fact, makita niyo po yung song ni Mary, My soul, ano sabi niya? My soul magnifies the Lord. Yun ang pagpupuri niya na ang kanyang buhay magnifies the Lord. Pinakikita ng malinaw ang Diyos sa kanyang buhay. Ibig sabihin, ang paggawa natin ng kabutihan, ang pagpili natin ng kabutihan. At dito na po papasok yung 3 K, no? 3 K. Ang unang K na dapat tandaan natin, ang unang K po? Kalayaan. Ang ating kalayaan na pumili. Pero ang pagpili po sa kasalanan ay magdadala sa atin sa ating pagkaalipin. Kaya't ang pagpili po ay pagpili sa kabutihan para tayo ay maging tunay na malaya sa ating buhay.
Kasi nga po, wala tayong dadalhin. No? Kapag tayo ay lumisan sa mundong ito at lahat naman tayo ay mamamatay at lilisan sa mundong ito, na ang kamatayan ay tinitignan na isang pagtulog lamang sa ating mga Kristiyano sapagkat tayo na nabubuhay kay Kristo ay muling mabubuhay kasama niya. No? Wala po tayong dadalhin. Kahit na po 30 ang luxury cars ninyo, wala po, iiwan yung lahat yan dito. Kahit na po mansyon ang bahay ninyo, iiwan nyo pong lahat yan dito. Kahit na po meron kayong jet na 2 billion ang halaga, iiwan po nyo yan dito. Wala kayong dadalhin. Lahat po ng mga bagay ay iiwan. Kahit na ang pera nyo ay maleta, no? Iiwan po ninyong lahat yan dito. Wala po tayong dadalhin. Sapagkat yung mga bagay na yan ay dapat ginagamit sa kabutihan at hindi sa kasamaan. Kaya nga po ang ating kakayahan na pumili o ang kalayaan natin ay kalayaan na piliin ang kabutihan at ang tama. Ang tama na ibig sabihin, kahit walang nakakakita, ginagawa pa rin natin. Hindi lamang pag may nakakakita, kung hindi kahit walang nakakita, ay ginagawa natin. Hindi para sa kanila, kung hindi para sa ating sarili. Alam natin na ito ang tama, convinced tayo, at hindi tayo complacent, na ginagawa natin ang mga bagay sapagkat may paninindigan tayo, sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya't napaka-importante po. Ang pangalawa po na K ay katarungan. Katarungan. Sa Espanyol, ang katarungan po na ginagamit din natin sa Tagalog ay justisya. No? Ang justisya po ay hango sa Latin, justus. No? Ang justisya, ang pinaka-root word niya ay husto. Ano po ba yung husto? Kapag kayo nagsukat ng damit, pumunta kayo sa SM, pag kayo'y nagsukat ng damit, ano po yung husto? Yung hindi malaki sa'yo at hindi maliit sa'yo. Right? Ito ang tunay na hustisya. Kunin mo ang nararapat, wag sobra. Wag kulang, wag sobra. Kunin mo lang ang nararapat sa'yo. Ang problema po, mas matakaw ang mga mata natin kaysa sa ating tiyan. No? Ito po ay totoo kasi danger po talaga sa ating lahat ito. Kahit pumunta kayo sa handaan, makita niyo yung mga tao, ay parang bundok ng Mount Apo yung kanilang mga plato. No? At tapos, okay lang sana kung kayang ubusin, ay makikita ninyo ay maraming tinatapon. No? Kasi nga, mas matakaw ang ating mata kaysa sa ating tiyan. Ang hustisya, kunin lamang ang husto. Ibig sabihin, kunin lamang ang kailangan at ang nararapat. Huwag kunin ang hindi sayo, pagkat ang hindi sayo, pag kinukuha mo, may nawawalan. No? Kapag kinuha natin ang sobra, mayroong mga taong hindi magkakaroon. Right? Kung halimbawa kayo ngayon dito ay 500 at mayroong 500 na inumin dito, na bottled water, no? May 500. Kapag ang isa ay kumuha ng 10, may 9 na mawawalan. No? Simple arithmetic lamang naman po. No? Huwag kukuha ng sobra-sobra sapagkat ang sobra-sobra ay pagnanakaw. Ang sabi nga ni San Gregorio Magno, ang mga bagay na hindi mo ginagamit, sabihin, ini-stack mo lang sa bahay mo. Ang mga bagay na hindi mo ginagamit ay hindi sa iyo. Ito ay para sa mga mahihirap. No? Ang sabi ni San Gregorio Magno, the things that you are not using does not belong to you. It belongs to the poor. O, kaya patandaan po natin, pag nagbukas po tayo ng mga cabinet natin sa bahay, tignan natin yung mga t-shirts na naka-plastic pa. Ganong kadami na ba? Tatlong boxes na ba? 5 boxes na ba? Or 50 boxes na ba? Tignan natin kung gano'n ang karami. No? At tignan din natin yung mga taong walang maisuot kahit isa. No? Tignan po natin sapagkat ang hustisya ay pagbibigay sapagkat sila ay ating kapatid. Ang mga ibang tao, lahat sila ay ating kapatid sapagkat tayo'y Kristiyano. At ang pagiging Kristiyano ay pagbabahagi sa ating mga kapatid,
lalo na sa mga wala at kapos. No? So wag po natin kalilimutan yon. Magkakaroon lamang ng tunay na kabuluhan ang ating pagiging Kristiyano kung tayo ay may kalayaan at ang ating kalayaan ay ginagamit sa kabutihan, kung tayo ay mayroong katarungan o nabubuhay sa katarungan. At ang kahuli-hulihan po na alam niyo na po ba? Kapayapaan. Kapayapaan. Ang kapayapaan po ay bunga ng pagsasabuhay ng kalayaang pumili at ng katarungan. No? Ang kapayapaan po ay hindi lamang physical na kapayapaan. Hindi ibig sabihin ay walang away o hindi nagsisigawan kayo sa pamilya ay tahimik na at wala nang giyera. No? Hindi po yun kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa kaloob-looban ng ating puso. Kaya tignan natin ang ating puso sapagkat ang tunay na kapayapaan ay kapayapaan ng ating puso at hindi ng ating isipan. Kahit minsan pinipilit nating maging maging payapa ang ating isipan, ayaw nating isipin yung mga problema, ayaw nating isipin yung mga ginagawa, pero hindi po ibig sabihin noon ay mayroon ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay parating nasa Panginoon. At ang kahuli-hulihan po na gusto kong bigyan ng daan o bigyan pansin sa pagbabahaging ito ng ating Ebanghelyo ay yung tema ng ating taong yubileo. Tayo daw ay mamamalakaya o mga manlalakbay ng pag-asa. Dahil sa mundong ito ay nawawala ng pag-asa, lalo na sa Pilipinas, pag naririnig nyo ang mga balita, para bagang mayroon pa bang pag-asa ang Pilipinas? May pag-asa pa ba? Kasi alam na natin na napakaraming taon na palang nangyayari ang mga bagay na ito, hindi na natin parang nawawalan tayo ng pag-asa. Mayroon pa bang pag-asa? No? At lalong-lalo na yun sa taong ito nang pumasok ang Enero, sunod-sunod na po ang mga problema. No? Mga bagyo, mga malalakas na bagyo, kung ano-ano ng mga problema ang pumasok sa ating bansa. At ang kahuli-hulihan itong mga problema ng corruption. No? At nga ito po ay para bang tinitignan natin na wala ng pag-asa. Subalit ang sigaw ng simbahan sa ating mga Katolikong Kristiyano, ang pag-asa ay hindi nawawala sapagkat ang pag-asa ay nagmumula sa Diyos. Ang pag-asa na ang buhay natin ay nakalaan para sa Kanya at para sa buhay na walang hanggan at hindi tayo para sa buhay na ito. Nawa ang mga pagbasang ito at ang ating tema sa taong yubileo ay magsilbing gabay sa atin para mamuhay tayo ng tama, totoo at kapakipakinabang hindi lamang para sa ibang tao, kung hindi para din sa ating sarili. Ave Maria. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lubusan mo kaming iniibig, Ama, kaya't pinasok mo ang aming pagkatao liban sa kasalanan. Tulungan mo kaming tanggihan ang aming pagkahilig na maligaw at tulutan mo kaming matularan
ang iyong pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Manalangin po tayo sa bawat panalangin na ating itutugon. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, buksan mo ang isip at puso naming iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakararanas ng diskriminasyon at pambubusabos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, liwanagan mo ang puso, isip at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwinang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang mga kapatid naming mandaragat. Itaguyod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, yakapin mo ang aming mga kapatid na kasalukuyang nahihirapan sa kanilang mental health. Naway makatagpo sila ng ginhawa't pag-asa sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, tanggapin mo ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa kadalisayan ng iyong walang hanggang paghahari. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Diyos, patnubayan mo ang lahat ng aming mga pagpapasya at kilos upang kami rin maging daluyan ng biyaya sa isa't isa sa pamamagitan ni Kristo na naghaharing kasama mo magpasawalang hanggan. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Ang minsan ng mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing tugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupurit, nagkaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupurit, nagkaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupurit, nagkaisa sa iyo.
Manalangin kayo mga minamahal kong mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon ang pagkain sa inyo sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaran niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming ang daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay
pagkaitinuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jesse na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Isidro Labrador, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyong Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang ang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at biyagyan mo kami sa lahat ng magsama. Hinihil... Hinihiling namin kami sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan at paghangat po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging.
tulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami naway magtipon din at maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ang mga ubas na piga at naging alak. Sino mang uminom nito, may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sakap sa pagbubuo nitong bayang liyan. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will.
Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalulatian ng aming nilalahukan na tiniis na kamatayan na aming ngayong pinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Dahil ngayon ay Migrant Sunday, magkakaroon tayo ng second collection to support the work of the Episcopal Commission on Pastoral Care of Migrants and Itinerant Peoples. Anumang tulong na inyong maibabahagi ay buong pusong pinasasalamatan. Panginoon, ituro mo landas ng pagmamahal, maging bukas ang hanap sa pagtulong sa kapwa ko. Tulungan mong sarili ko'y ialay para sa'yo. Tulungan mong maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sapagkat tanging sa kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Sapagkat tanging sa kapwa lang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko.
Announcements. Our parish is holding a fundraising raffle, 50 for 100, for the benefit of our parish scholars. For only 100 pesos, you will have the chance to win 50,000, 20,000, and 10,000, and also sacks of rice. The raffle draw will be on December 28, 2025 at 7:30 in the evening here at San Isidro, Labrador Parish. Tickets are available at the gates near SM parking lot and from our servant leaders. The San Isidro Labrador ME Prayer Group, in cooperation with Hearts of Jesus and Mary Prayer Community, will be conducting the Marriage Encounter Weekend Seminar, class number 12, on October 10 to 12, 2025, at the HJM House of Prayer in Tagaytay City. This is free of charge. Please see the tarpaulin outside for more details. The Parish Commission on the Family invites all couples to attend the Daop Palad on October 19, 2025 from 8 a.m. to 6 p.m. at St. Michael Hall. Ating pasalamatan ang ating mass offerers ngayong umaga mula sa komunidad ng San Francisco. Mula sa ating Kura Paroko, Father Jonathan Cadiz, ang ating taus-pusong pasasalamat kay Reverend Father Dominic Lim, OFM, sa pangunguna sa ating banal na misa. Pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at mahabaging Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. A blessed Sunday to all of you. Bayan ng Diyos, tayo nang bumangon sa Kanyang paanyaya. Tayo nang tumugon, halina't maglakbay. Bawat isa ay akay, kapit kamay. Tayo'y tutungong sabay-sabay sa kaharian ng Diyos kapiling ni Jesus. Lahat nabibilang, lahat Kanyang nilalang, lahat minamahal at dinarangal ang Kanyang pangalan. Kaya't ating isabuhay ang Kanyang